Dear Amihan Stories presents The CEO's Sextuplets, written by Luna Margaret. Turon! Banana kayo kayo dyan! May libre na tong matamis na yema! Sa katirikan ng sikat ng araw sa 3:00 ng hapon, ay inilako ni Lumina ang paninda niya. Bumili na kayo! 6 na makukulit ho ang pinapakain ko! Kakaibang pag-aalok niya sa mga guard na nadaanan. Abay, bibili talaga kami. Kitagal ka na nga naming inaabangan eh. Bakit naman ngayon ka lang naglako? Anang isa sa mga guards na si Mang Nanding. Malawak niya itong initian. Nagkasakit ho ang ilan sa mga anak ko. Kaya nga hindi ko na sila sinama ngayon eh. Ikaw naman kasi, kung bakit 6 magandang nabuo mo. Napailing na lang siya. Palaging ganoon ang sinasabi ni Mang Nanding kaya sanay na siya. Mabait naman ito at sa katunayan ay ito ang dahilan kung bakit nakilala niya ang iba pa niyang suki na nagtatrabaho sa loob ng N Company kung saan ito nagbabantay. Pwede po ba akong pumuslit ngayon sa loob para makaubos ulit ako, Mang Nanding? Sinimulan na niya makiusap. Nako, yan nga ang hindi pwede ngayon, Lumina. Parating kasi si Sir N. Nagulat siya. Talaga ho? Sa tagal ko nang nagtitinda rito, parang ngayon pa lang yata siya pupunta rito ha. Oo, Lumina. Kadarating lang niya galing sa pagpapagamot sa States. Tumango-tango siya. Pagsasalita pa sana siya nang mabigla sila ni Mang Nanding sa malakas na busina ng sasakyan. Sibat na, Lumina. Yan na yata si Sir N. Mariing bulong ng guard sa kanya. Nagkunwari naman si Lumina na nag-ayos ng paninda. Dapat ay siyang umalis doon at baka makagalitan ng mga guards nang dahil sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit. Para bang may nagtulak sa kanya na hintayin ang taong palabas mula sa magarang kotse. Good afternoon, Sir N. Sabay-sabay na bati ng mga guards sa taong iyon. Lalaking mataas, nakasuot ng itim na salamin sa mata at plantsyado ang buhok nitong nakasuklay sa patalikod na paraan. Magandang hapon. Nalate kami ng driver. Grabe pa rin ang traffic sa Pilipinas. Reklamo ni Sir N. Casual itong nakikipag-usap sa gwardya. Si Lumina naman ay napakunot noo. Tila may humalukay sa sikmura niya na magtanggal ng salamin si Sir N. Kung hindi siya nagkakamali, ay kilala niya ito. Kilala ko siya. Teka. Mahinang sabi niya sa sarili. Pilit ay nagilap niya sa isipan kung saan niya nakita ang lalaki. At nang maalala niya kung saan nakapasok na si Sir N sa loob ng company, at takmang pasara na ang desensor na pinto. Hep hep! Sandali! Sigaw ni Lumina. Dama niya ang sabay-sabay na paglingon ng mga tao sa paligid. Tinig niya rin si Mang Nanding, inaawat siya pero hindi naman siya nagpapigil. Kilala kita, Sir N! Malakas sa sigaw ni Lumina. Napatigil naman sa paglalakad ang lalaki at kunot-noo siyang nilingon. Hey, you're not allowed here. Kilala kita. Ikaw ang tatay ng mga anak ko. Walang hiya ka. Ikaw yun. Hindi ako maaari magkamali. Kailangan mo akong panagutan. Ang yaman-yaman mo pala, hoy, Nato, for your information. 6 man naging anak mo sa akin. Hindi ko sila kayang buhayin lahat dahil hamak na tindera lang ako. May 6 kang tagapagmana sa akin. Malakas na paratang niya sa lalaki. And what are you talking about? Kahit matalim ang boses ng lalaki ay hindi nagpatinag si Lumina. Hoy, huwag mo ako ma-English Nato ha. Shut up, hindi ako si Nato. Pagyak na tumawa ang babae, lumingon siya sa paligid. Ang lahat ng mga tao roon ay may ngiti sa kani-kanilang labi. Nakuha naman agad ni Lumina ang dahilan. Diyos ko, ikinakahiya mo ang pangalan mo? Napahagalpak siya ng tawa na makita niya kung paanong namula ang mga tenga ng guwapong company CEO. Pero ang tawa niya ay natigil nang bigla na lamang may mahinang tuktok siyang nadama sa bumbunan niya. Mula pala yon sa sosyal na abanikon de tiklop. Get up, woman! Bibilhin ko lahat ng turo ng paninda mo basta ituro mo sa akin kung nasaan ang mga apo ko. Nanlaki ang mga mata ni Lumina. Hindi pa man kasi siya nakakasagot sa matandang babae na pustoryosa ay may kalalakhan ng bumitbit sa magkabilang kilikili niya. Teka, hindi ako masamang tao. Bitawan niyo ako, ang paninda ko! At tungal niya sa mga gwardya.
Ang sumunod na malaya na lamang ni Lumina ay bisita na nila sa barong-barong ang Donyang Mapustoryosa kasamang mister nitong Don. Que horror, Santissima Felmundo! Ang mga apo natin, kung bakit nakatira sa ganitong barong-barong at gutom na gutom! Napayuko si Lumina nang aluin ni Don Felmundo si Doña Mariquita. Mangiyak-ngiyak ang Donya kahit nakangiti naman ito at halatang natutuwa sa mga anak niya. Doña Mariquita, Don Felmundo, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo mga bata. Hindi pa man nagsimulang magsalita si Lumina ay isa-isa nang nagmano sa dalawang matanda ang 6 niyang anak. Lino, pakilala ng pinakatahimik na anak ni Lumina. Ako nga pala po si Lowie. Si Lowie naman ang patas ang ugali, tipong walang masamang tinapay. Limbert po, ang pinakamasigla sa 6. Sunod na nagpakilala ang pumapangalawang pilyo na si Looney. Sinundan din ang nangunguna sa kapilyuhan. Leslie naman ang pangalan ko. Ako po ang pinakapogi sa amin. Napangiti ang matanda nang ipagmalaki ng batang si Leslie ang biloy nito na pagkaliit naman. Leroy po, ako naman ang bunso sa amin at nag-iisang prinsesa. Napuno ng kantsawan ng paligid, binabai kasi si Leroy. Sa gitna naman ng mahinang tawanan ay napangiwi ang CEO na si Ren. Napasulyap si Lumina rito kung kaya nagpaalam muna siya sa mga bata at sa dalawang matanda. Sabi ko, di ba wag kang papasok dito sa barong-barong? Baka galising ka, kasalanan ko pa. Masungit na ani ni Lumina sa lalaki. Sextuplet sila at sinasabi mo, mga anak ko sila. Imbes ay sagot ni Ren. Oh, hoy! Ayusin mo ang tabas ng dila mo ha, nasa pamamahay kita. Umikot ang mga mata ni Ren. Mahina lang ang boses ko, ikaw tong iskandalosa. And may I remind you, hindi kita kilala. Bigla ka na lang gumawa ng eksena sa company kanina. Sabik sa mga apong abuelo at abuela ko, kaya kung sila'y maluloko mo, ako, malabo, Miss Lumina. Hoy, sa tingin mo ba nabasa ko lang sa kung saan ang pangalan mong Renato Nato Aragon? Sumimangot ang lalaki. Halatang hindi nagustuhan ang narinig, ngunit nakuha naman ito ang punto. Fine. Ang mabuti pa. Ipa-DNA test natin ng mga bata. Oo ba? Maaskad na tugon ni Lumina, pero mabilis na nagbago ang tono nito. Pero, pakiusap. Huwag mong sabihin sa mga anak ko ang tungkol dyan. Magpipitong taon pa lang sila pero malawak ng pangunawa nila sa mga bagay-bagay. Ayokong ikasama pa ng loob nila kapag nalaman nilang pinagdududahan sila sa sarili nilang ama. Isa pa, tanggap na rin sila ng lolo at lola mo. Buti pa nga sila, hindi nila kinwestiyon ng pagkatao ng mga anak ko eh. Sorry pero, wala akong may sasagot sa bagay na yan. I didn't remember anything or anyone na naka-one night stand ko, lalo dito sa Pilipinas. Napaka-imposible namang maging irresponsable akong tao. Hindi mo kamukha mga anak ko at mas malakas ang dugo ko, pero hindi ako sira ulo para ipakargo sa'yo mga bata. Kahit mahirap lang kami, may prinsipyo naman ako no? Oo, nagulat ako kanina na makita kita kaya napasigaw ako. Lalo na nung malaman ko na mayaman ka. Aba, buong buhay ng mga bata, hirap na hirap sila no? Sa susunod na taon, magsisipag-aral na sila sa tunay na eskwela at hindi na sa daycare sa barangay. Hindi ko gustong maudlot yun kung gayong mapera naman palang kanilang ama. Naintindihan ko, actually. Single mother din ang mama ko, kaya naunawaan kita. Kung sa financial, no problem. Sa tingin ko, makabubuti rin naman sa dalawang matandang pananatili niyo ng mga bata sa mansyon. Pero ang mama, gusto kong pagdating niya. May pakikita akong sapat na papel kung sakali man na ako ang tatay ng mga bata. Wala siya ngayon at nasa travel, pero hilig niya umuwi nang walang pasabi. Sana, maintindihan mo rin ako. Marahang tumango si Lumina. Hindi ako tatanggi sa paninirahan sa mansyon. Gusto ko yan para sa mga anak ko. Kung hihintayin natin ang resulta ng DNA test at lumabas man na negatibong resulta, sapat na siguro ang haba para maipaliwanag ko sa mga batang pangyayari. Pero yun nga, nakakasiguro naman ako na ikaw ang tatay nila. Kung hindi, baka may kapangalan at kamukha ka. Imposible. Simpleng tugon ni Ren. Oh, yun naman pala eh. E di imposible rin na hindi ikaw ang tatay nila. Let's close this deal pare. Kuwelang sabi niya pa saka inilahad ang isang kamay. Tinanggap naman iyon ni Ren kasabay ng isang buntong hininga. Kinabukasan ay agad na sinundo ang mag-iina ng driver ng mga Aragon. Tuwang-tuwa ang sextuplets, ngayon lang kasi nakasakay ang mga ito sa ganoong kagara at kalaking sasakyan. Maya-maya lang ay nasa mansyon na sila at ganoon na lang ang excitement ng mga bata
nang makita ang napakarangyang bahay. Wow! Ang yaman naman pala ni na lolo't lola! Bulalas ni Looney. Wow! Ang yaman naman ni tatay! Sabi naman ni Leslie. Leslie, ano sabi ko sa inyo kanina? Di ba sabi ko, kailangan pa nating makumpirma kung siyang tatay nyo? Kaya huwag niyo muna siyang tawaging tatay, okay? Maagap na saway ni Lumina. Gaano man siya nakakasiguro na si Ren ang ama ng mga anak, ay dinahandahan niya na rin ang pagbanggit sa mga bata ng tungkol sa DNA test. Sino po ba nagsabi na hindi niya kami anak, Nay? Siya ba? Usisa naman ang binabae sa anim. Wala, hindi ah. Naisip ko lang talaga na huwag niyo munang sanayin ng sarili niyo na tawagin siyang tatay. Kasi baka nagkamali lang din ako. Paglaki niyo, ipapaliwanag ko rin ng lahat. Mas mauunawaan niyo to kapag lumaki na kayo. Sa ngayon, i-enjoy na muna natin ang paninirahan sa malawak na mansyon na to. Matagal ko ng pangarap to para sa inyong mga anak. Tila na kontento naman ang mga bata sa isinagot niya. Palibhasa mga bata pa ay madali ang mga itong ma-excite, kaya naman na makita ng mga itong maraming pagkain sa mesa, ay mabilis na nagtatakbo ang mga ito patungo roon. Ang daming pagkain! Ani Leslie. Oh, ang sarap! Sabi naman ni Louie kahit wala pa naman itong natikman. Ang bango! Si Limbert naman yun. Hala, ang saya! Ani naman ang binabae sa anim. Pagkak na natawa si Doña Mariquita na agad na lumapit sa kanila nang malaman ang kanilang pagdating, kasunod nito ang asawa. Mga apo, maupo ng maayos sa kakain na tayo. Hindi po, magdarasal po muna tayo, Lola. Lalo na po ngayon na sobrang dami ng pagkain. Sabay-sabay na sambit ng 5 bata. Si Lino kasi ay nananatiling walang kibo. Sinanay ko po ang mga bata na magdasal kahit hati-hati lang kami sa maliit na isda noon. Wika ni Lumina sa Don at Donya. Nagkibit-balikat si Don Felmundo bago sabay-sabay na rin sila nagdasal bago simulan ang pagkain. Iyon naman ang tagpong dinatna ni Ren. Napatigil ito sa paglalakad at hinintay na matapos ang pagdarasal bago naupo sa harap ng mesa. Welcome home, kids! Bati nito sa mga bata. Abot tenga ang mga ngiti ng mga bata. Isa-isa rin kasing hinimas sa bunbunan ng mga ito ni Ren. Napangiti rin si Lumina sa nakitang tuwa sa mga mata ng tahimik sa anim na si Lino. Sa lahat ng anak niya ay alam niyang ito ang pinakanaghahanap ng kalinga ng isang ama. Kain na po, masarap po ito, salamat po. Alok ni Leroy kay Renato. Noon po hindi kami nag-aalmusal, hati-hati rin po kami sa 3 itlog. Pero rito po, sobra-sobrang itlog nyo, may itlogan po ba kayo? Matabil na tanong naman ni Louie. Yun nga rin po naisip ko na may itlugan po kayo. Segunda naman ni Leslie. Gusto po naming makita kung paano manganak yung mga manok nyo. Si Limbert naman ang nagsalita. Ayos lang kung araw-araw itlog pong ulam. Paborito po namin to. Pagdaldal ni Looney. Oy, mas masarap tong kulot-kulot na karne. Minsan lang tayo makapagkarne tapos itlog pang request nyo. Ani ulit ng malambot na si Leroy. Sinubo nito ang isang strip ng bacon pagkatapos. Mga anak. Mariing saway ni Lumina sa mga anak. Nahihiya siyang tignan si Renato. Hindi naman niya gustong gutumin ng 6, kaya lang ay hindi talaga madalas na mayroon siyang sapat na pera pambili sa mga pangangailangan ng mga ito. Buti at natawa naman ang Don at Donya. Ang mga ito ang nagpagaan ng kahihiyan na nararamdaman ni Lumina. Matapos ang agahan ay inassign ni Lumina ang sarili bilang tagahugas ng pinggan, ngunit hindi pa man siya nagsisimula, ay inawat na siya ni Renato. May tagahugas dito, hindi mo dapat gawin yan. Ayos lang, ano ka ba? Ito lang pwede kong gawin dito eh. Sagot niya. No, may iba pa silang ginagawa sa mga yan kaya huwag ka nang mapilit. May lumapit na naka-uniform na mga babae sa kanya at kinuha ng mga ito ang pinggan na hawak niya. Ay, ang bongga! Ilalagay pala doon. Namangha na sambit niya. May makina roon na inakala lang niya na tila oven para pala yun sa mga hugasin na plato. Ang yaman niyo? Bulalas pa niya kay Ren. Tara, sasamahan ko kayo ng mga bata sa taas. Ituturo ko magiging kwarto niyo. Ikaw mismo? Hindi bang maid? Tumaas ang isang kilay na lalaki. What do you mean? Wala. Sa mga napapanood ko kasi, maid ang sumasama. Hindi ka naman artista, Lumina. Si Lumina naman ang tumaas ang isang kilay.
Pasado naman daw ako. Dati nga naging extra ako sa pelikula habang may hawak na bilao ng turon eh. Naglalakad na si Renato at nakasunod lang siya rito. Nasa playroom ang mga anak mo. Sinamahan ko sila kanina doon. Within a day, napaayos ni na abuela at abuelo ang playroom para sa kanila. Kaya doon ko na sila sinamahan muna. Anang lalaki. Ang social naman ng playroom. Napakabait ang lola at lolo mo, no? Yeah. Kaya if I were you, hindi ko inaabusuhin. Huminto sa paglalakad si Ren at nagtama ang mga mata nila. Grabe ka naman sa aabusuhin. Pero teka nga, parang gano'n na rin tong ginagawa ko. Alam mo, naisip ko nga yung sinasabi mo na baka hindi ikaw ang tatay ng mga anak ko eh. Pero sigurado naman ako na ikaw yun. Mukha mo yun eh. Enough, Lumina. Huwag masayangan sa mga ganyang konklusyon at pag-iisip ang pananatili nyo rito. Nasasabi ko lang yan dahil matanda na mga grandparents ko. Pero to be fair and honest with you, hindi ko nakikitang abuso ang ginagawa mo. Ang lahat ng ito ay para sa mga anak mo na kinikli mong anak ko rin. Although, ipinanganak akong hindi naranasan naging buhay nyo, I'm happy to be of help kahit sa ganitong paraan. Tipid ang umiti si Lumina. Salamat. Salamat din kanina. Hindi ko inasahan na ganoon mo kami iwa-welcome. Ang supla-suplado mo pa naman kahapon. Magiging masuplado pa ako kung hindi ka pa kikilos dyan para makita magiging kwarto nyo. Nagmadali nang humakbang si Lumina nang walang anuman siyang tinalikuran ni Ren. Subalit, nang pumasok si Ren sa silid ay huminto naman sa paghakbang si Lumina. Ano pang ginagawa mo dyan? Sita ng lalaki sa kanya. Ano kasi, hindi ba nakakailang? O baka bawal? Sa silid na yan, tayong dalawa lang. Bahagyang tumawa si Ren. 6 nang iniluwal mo pero nahihiya ka pa rin ah. May makakasama lalaki sa isang kwarto. Seriously? Hoy Nato, buhat ang ibigay ko sa iyo ang pagkabirhen ko. Wala nang ibang lalaki pang pinapasok ko sa buhay ko, no? Kung alam mo lang. Mukhang nabigla ang lalaki dahil natigilan ito. At saka, hindi porke marami ng anak, hindi na aarte, no? Sa nakakailang naman talaga eh. Dagdag pa niya, pero dahan-dahan na rin siyang humakbang papasok sa kwarto. Oh, maganda naman palang kwarto na to. Salamat. Matutuwa ang 6 na barako ko kapag nakita nila to. Papango rin, hindi halatang umayo ka pa kahapon sa nalaman mo. Talagang winelcome mo kami. As I've said, walang problema sa financial or suporta na gusto mong ibigay ko sa inyo. Kahit hindi pa natin napapatunay na anak ko ang mga bata. Simpleng tango ang isinagot ni Lumina. Pila to, habang ginagawa mong pagkuha ng DNA sample sa mga bata. Iniisip din kita dahil 6 sila. Napagkasunduan kasi nilang gawing discreet ang pagkuha ng DNA samples kaya imbes na mga eksperto ay siya na lang ang kukuha ng samples. Bibigyan naman siya ng tip ng kilalang doktor ni Renato kung paano. Teka. Sinipat ni Lumina ang lalaki mula ulo hanggang paa. Bakit nakasuot ka ng pantulog? Wala ka bang pasok? Obviously, hindi ako papasok. Anyway, ako naman ang CEO ng company ko, kaya walang problema kung sa computer ako magtrabaho all day and all night. At bakit mo naman naitanong? Kasi wala naman akong gagawin dito. Naisip kong ipaghanda ka ng maisusuot mo sa office. Huwag mo lang bigyan ng mali siya ha. Ayoko nang pinapakilaman ng gamit ko. Masungit itong tugon. Okay, pero kung sakali naman na nagawa ko na, huwag mo na sana akong pigilan ha. Yun lang alam kong paraan para makaganti sa mga ginagawa mo na to sa mga anak ko at sa mga kaya niyo pang ibigay sa mga anak ko sa mga susunod na mga araw. Hindi na sumagot si Ren. Bagkus ay dinampot nito ang isang remote. Here, let me show you how to use this. Sinundan ni Lumina ang daan na tinahak ni Ren. Nakatalikod ito sa kanya at wala sa loob na napalunok ang babae nang mapagmasdang maigi kung gaano kaganda sa katawan ni Ren ang suot na teronong pajama. Lapat na lapat pala iyon sa malapad nitong balikat. Diyos ko naman, sa hinaba ng mga taon, ngayon ko lang naramdaman ang parang atraksyon na ito. Dahil lang ba kaming dalawa lang ang narito sa kwarto? Anya sa isip. By using this remote control, na-adjust ang kama na hihigaan yung mag-ii. Natigilang sinasabi ni Ren. Sa pagpihit kasi nito paharap ay nagkabungguan sila. Napatili siya at nangunyapit sa mga braso nito. Amoy heaven, nasa lakit na ba ako? Wala sa loob na tanong ni Lumina. Kisame na may disenyong ulap ang nabungaran niya matapos niyang matapilok at para hindi siya humampas sa matigas na sahig, ay sa kama siya ibinagsak ni Ren na nahila niya.
Wala ka sa langit. Malambot lang ang kama at ulap ang design ng kisame. Pero kung gusto mong makarating sa langit, pwede naman. Casual na tugon ng lalaki. Doon nagdilat ng sobra ang mga mata ni Lumina. Na-realize niya ang implikasyon ng sinasabi nito. Itinulak niya matigas na dibdib nito, saka lang niya kasi napagtanto na nakadagan pala ito sa kanya. Suplado at maginoo pero medyo bastos ka ha. Kunway pagsusungit niya sa lalaki. May point ka, pero hindi ang tulad mo ang babastusin ko. At bakit? Dahil hamak na tindera lang ako ng turon, ganon? Medyo nasakta ng ego niya roon. Alam niyang hindi sila bagay at napakalayo ng estado nila sa buhay. Dahil, mas malaki pang paninda mong saging kesa dyan sa dibdib mo. Ha? Anong sabi mo? Nasapu niya ang sariling dibdib. Napasinghap siya nang ma-realize niyang parang tama nga ang sinabi ni Ren. Maliit nga ang dibdib niya at sumasapat lang ang umbok nun sa mga palad niya. Tara na, tama ng pagsasayang ng oras. Marami ka pang dapat intindihan dito sa kwarto para ma-enjoy mo at ng mga anak mo ang stay nyo rito. Nakagat ni Lumina ang ibabang labi. In fairness naman kasi kay Ren, kahit suplado at medyo masungit, talagang maginoo at tinotoo nito ang sinabing walang problema rito ang pananatili nila doon kumpara naman yun sa mga bata. Salamat sa tiwala. Huminto ang lalaki sa paglalakad ngunit nilingon lang siya at hindi nagsalita. Salamat sa tiwala. Ulit niya. Pinatuloy niyo kami rito kahit nakita niyong sa barong-barong lang kami nakatira. Hindi niyo naisip na baka budo lang kami at baka nakawan namin kayo. Sa tingin mo talaga, hindi ko naisip yan. Of course, naisip ko. Pero tiwala ako sa instinct ng grandparents ko. Besides, nakita ko kung paano ka nakagiliwan ng company guards namin. From there, I therefore conclude na hindi ka masamang tao. Kung masama man na may tuturing ang pag-asa mo ng magandang buhay o panatag na buhay sa mga anak mo, normal naman yun sa isang ina. Ganyan din si mama. Kaya nga hindi na siya nag-asawa pagkatapos mag-fail ng relationship nila ng dad ko. At katulad ng mga anak ko, wala ka rin kinalimutan na daddy, tama ba ako? Wala akong nakitang litrato mo rito na kasama ang daddy mo, kaya ako nasabi. Dagdag pa ni Lumina. Tama ka. Kaya hindi mangyayari sinasabi mo na ako ang tatay ng mga bata. Malabo kong gayanin ng tatay ko na basta na lamang iiwan at kakalimutan ng mga anak ko. Tila may init ang humaplo sa dibdib ni Lumina dahil sa mga salitang iyon ni Renato. Naisip tuloy niya na baka nga nagkamali lamang siya. Huwag ka mag-alala, bukas sa bukas din. Kukuhanan ko na ng mga DNA sample sa mga bata. Pasensya ka na rin pala kung hindi magagandang bihis nila at sila lang din madalas ang nag-aasikaso sa kanilang sarili. Busy kasi ako sa paghahanap buhay. Minsan nagtuturon, minsan naglalabada. That's okay. Gusto kong bigyan mo muna ng kasiya ng mga bata na manatili dito. Huwag kang magmadali. Hindi tayo nagmamadali. Hindi ko pa may bibigay sa grandparents ko ang apo na nais nila. Kung makakapag-bond and sex supplies sa mga matatanda, maaari naman dalaw-dalawin ng mga anak mo pagkatapos ng resulta. Isa pa, kailangan mong pag-aralan ng pagkuha ng tamang DNA samples. I will let you meet my friend soon. Siya yung doktor na sinasabi ko sa'yo. Tumango lang siya. Iyon na naman kasi ang lalaki na tila ba siguradong sigurado ito na hindi ito ang ama ng mga anak niya. Samantala, sa kabilang silid ay tuwan-tuwa ang sextuplets, maliban kay Lino. Sa lahat ng anak ni Lumina ay ito ang pinaka-kuryoso, matalino at seryoso. Nakakatuwa ang mga bata, iba-ibang kanilang ugali. Tama ka, Felmundo. Sana lang ay umuwi na si Felmunda at na makilala na niya mga apo niya. Malambing na humilig si Doña Mariquita sa balikat ng asawa. Hindi kasi nagsasabi ang nanay ng apo nilang si Renato kung saan ito nagpupunta. Pero alam naman nila kung ano ang dahilan ni Felmunda kung bakit ito nagta-travel. Tanging kay Renato lang nila inilihim ang tunay nitong rason. Amo, mukhang mapipirmi na ang anak nating si Felmunda kapag nakilala niya ang mga bata. Sana nga. Tipid na dalangin ni Doña Mariquita. Bilang ina, hindi niya gusto ang ginagawa ni Felmunda sa sarili. Para sa kanya ay mahaba na ang mga taon na inilaan nito para sa paglalakbay. Kahit pa nga ba hindi naman ito nagpabaya kay Renato, ay iba pa rin kung naroon ang presensya nito. Katulad na lamang ni Lumina sa 6 na mga anak. Kinaumagahan ay naalimpungatan si Lumina. Ginising niya ang 6 na mga anak na may sigla sa tono. Magandang umaga, boys! Nako, mukhang gustong-gusto niyo talaga na kay aircon at nasa malambot na kama, ha?
Napangiti siya. Hindi niya akalain na darating ang araw na yon. Nagigising siyang makikita ang mga anak na hindi nasiksikan sa higaan at komportableng nakahiga habang nasa mabango at malambot na kama. Nay, huwag kang maingay please. Reklamo ng prinsesa sa anim. Naku, ikaw kasing prinsesa ka ang pinakamay gusto ng buhay mo rito. Gigil na pinisil niya ang pisngin ng anak. Sumimangot naman si Leroy at tagtalukbong lang. Hindi ko alam kung pwede tayong tanghali gumising dito. Alam niyo na, nakakahiya lang kung tanghaliin tayo. Hindi naman natin bahay to. Aniya sa mga anak. Alam niyang gigising ng mga bata dahil sa body clock ng mga ito. Ayaw lang talaga magsibangon ng mga ito at hindi naman kailangan na maghanap ngayon ng maibebentang kalakal para sa kape at bigas. Hindi rin sila bibili ng saging para sa kanilang panindang turon. Nay, alas 4 pa lang po. Kahit sana alas 7 na po ninyo kami gisingin. Ani Loie. Napanguwi naman si Lumina. Tama nga naman din ang anak niyan si Loie. Masyado pang maaga ang alas 4. O sige, ako naman ay babangon at magkakape. Paalam niya sa mga anak. Pero sa totoo lang, nang makarating sa kusina ng malaking bahay, ay nakonsumis si Lumina. Paano'y wala naman siya nakitang 3-in-1 na kape doon? Ay, magkakape na nga lang. Sasakit pang ulo mo kakaisip kung paano. Pagkausap niya sa kaharap na sosyal na coffee maker. Nag-isip siya. Kailangan niya makakita ng tao para makapagkape siya. Baka may gising ng kahit isa man lang nakasambahay na makakapagturo sa kanya kung paano gawin ang kape ng mayayaman. Naglakad-lakad siya. Nasaan na mga maid dito? Pagkausap niya sa sarili. Grabe, ako na lang kaya mag-apply na kasambahay. Ang saya pala kung mas tanghali pa sila magising kaysa sa tinderang kailangan na mamalengke para makabili ng murang halaga ng hindi lamog na saging. Patuloy siya sa pagbulong habang naglalakad. Insekto bang kausap mo? Ay, buting insekto. Nasapo ni Lumina ang dibdib sa gulat. Nang magmulat siyang muli ng mga mata, ay muli naman siya napatili. Iyang dibdib mo, pakitakpan nga! Marahan na natawa si Ren nang siya na rin mismo nag-ayos na roba nito. Ang aga-aga mong nagbuborles ha, hindi ka ba nahamugan? Litaw na litaw yung buhok mo sa dibdib, no? Sermon pa niya. You're acting weird. Nung una sa room, ayaw mo na magkasama na tayong dalawa lang. Ngayon naman, umaakto ka na para ngayon ka pa na nakakita ng dibdib na lalaki. Oo, sabihin mo na naman, 6 lang anak ko kaya hindi ako dapat na ganito, ganun ba? Grabe ka ha? Skandalo ang tao eh. Wala akong naging boyfriend bago nakipag-tsuktsak sa'yo, no? Bago makalayo ang kamay ni Lumina ay kinuha yun ni Ren. Natigilan siya. Matangkad ang CEO kaya bahagya siyang napatingala nang hilahin siya nito palapit sa matigas nitong dibdib. Anong ginagawa mo? Bakit mo nahihiyakap? Nauutal na tanong ni Lumina. Shh, huwag ka maingay. Mukhang nakatakas ang ahas ni Mama. Napamuligat si Lumina. Ahas? Seryoso ba? Diyos ko, mamamatay na ba ako? Lord, 6 na po ang anak ko, Diyos ko po. At naputol ang pag-eskandalo niya nang lumapat sa labi niya ang malambot na labi ng lalaki. Nag-black out ang utak niya. Nakalimutan niya kung bakit siya nagsisisigaw kanina. Ano nga ulit ang meron? Mamamatay bang ahas kasi hinalikan mo ko? Parang timang niyang tanong na bahagyang ilayo ng lalaki ang labi nito mula sa kanya. Nanlalambot ang tuhod niya. Kumunot ang kilay ng lalaki. What? Sabi mo may ahas. Lumina. Ay. Huy, sabi mo wag maingay. Agad na tinakpan ni Lumina ng palad niya ang bibig ng lalaki. Yan, nararamdaman ko sa gilid ng paanan ng ahas sa sinasabi mo. Takot niyan sambit. Relax, ikaw kasi pinapatawa mo ako. Hinawakan siya nito sa bewang at iyon na naman ang dagundong ng dibdib niya. Hindi na niya alam kung para saan yun, kung para ba sa ahas sa paanan niya o sa ahas na lalaking nararamdaman niya sa kanyang bandang tiyan. Mahihimatay na yata siya. Nato, pakialis na ng ahas, nasa pa ako na siya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki na mangupirma na hindi siya nagbibiro. Ang sumunod na ganap ay kinailangan siyang buhatin ng lalaki dahil nawalan siya ng ulirat sa labi sa takot. Samantala ay walang hirap na binuhat ni Ren si Lumina patungo sa sofa. Lady, are you sure na nawalan ka lang ng malay dahil sa ahas? Nakangiting tanong ni Ren sa walang malay na babae matapos niya itong ihiga sa sofa.
Almost 5 pa lang na umaga kaya tayong dalawa pa lang ang gising. So, ano bang pwede kong gawin sa'yo? Hindi siya nag-alala. Ang totoo ay nakangisi pa siya dahil nang ilapag niya sa sofa si Lumina ay malakas na naghilik ito. Tanda na masarap na ang tulog. Grabe, naimatay ka lang bigla kang naghilik. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Napatitig siya sa tulog na babae. Nakaawang ang labi nito na kanina lang ay hinagkan niya ng walang pasabi. Wala sa loob na napalunok si Renato nang maalala niya ang lasa ng bibig ni Lumina. Hinambing niya yon sa hamog kanina pero hindi ibig sabihin ay hahanap-hanapin na niya. Pero hindi niya saklawan sarili. Lumipat ang mga mata niya sa dibdib ng babae. Na bahagya palang nakikita ang pisngi dahil nabuksan ang botones ng damit nito. Stop rin, hindi ka manyak. Biglang wika niya sa sarili na tila siya nababaliw. Inayos niya ang pagkakabotones ng suot ni Lumina. Kakapiraso na nga lang ang dibdib nitong si Toroncel. Pagnanasaan mo pa ba? Muling pagalit niya sa sarili. Tila narinig naman ni Toroncel ang bulong niya kaya walang ano-ano ay umangkla ang mga braso nito patungo sa batok niya. Anak ng tokwa! Reklamo niya sa isip. Iniwas-iwasan niya pa kunwari ang labi ng babae pero iyon at nakasubsob na ang mukha niya sa bandang dibdib nito. Mabuti na lang at flat ang iyon. Mr. Ronseller, let me go. Baka kung ano magawa ko sa iyo ngayon din kung hindi ka alis sa pagkakapulupot sa akin. Siya na mismo ang kumilos para maalis ang mga braso ng tulog na babae. Matindi ang tulak sa likod ang isipan niya na halikan ulit si Lumina pero may nagsasabi rin sa kanya na hindi yun tama. Maliit pa lamang siya ay sinasabi na ng nanay niya na ang mga babae ay dapat respetuhin lalo na kung walang malay. Napapailing na pinagmasdan niya ang babae. Halata ang hirap na pinagdaanan nito sa buhay sa asta at pagsasalita nito. Ganoon din sa pisikal na itsura. Halatang babad sa init ng araw ang babae at mukhang hindi naaalagaan ng sarili. Pero masisisi niya ba ito? Hindi lang isa ang batang inaalagaan nito, kundi 6. Nagtataka pa rin siya kung bakit siyang itinuturo nitong ama ng mga bata, ngunit wala siyang makapang pagdududa sa dibdib niya tungkol sa hangarin nito. She might be wrong but he knew that her intention was not to fool him or his family. Maiwan na muna kita. Ibabalik ko lang si Snake sa aquarium niya. Paalam niya sa babaeng naghihilig. At speaking of Snakey, dapat niyang malaman kung sino sa mga bata ang nagpakawala sa munting ahas. Hala, ano nangyari sa nanay namin? Pulalas ni Leroy pagbaba sa sala. Napailing si Ren. Sa mga anak ni Lumina ay ang binabait talaga ang tila nagmana sa nanay nito. She's fine, Leroy. Natakot lang siya sa snake. Naikulong na niya sa aquarium ang ahas. Pagbalik niya sa sala ay naroon ang 3 sa 6 na anak ni Lumina. Sir, ito nang maligamgam na tubig. Anang isang kasambahay sa kanya. Ngunit hindi pa man nadatampian ng towel na piniga sa warm water ay nagising na ang babae. Nasaan ang ahas? Huwag mo nang hanapin. Siguradong matatakot ka na naman. Seryoso ang tono niya pero biglang humagikhik si Lumina at bahagya pa siyang hinampas sa dibdib. Ikaw naman, minsan lang mangyari na matakot ako, no? Pagbigyan mo na lang ako. Napatitig siya sa babae. Katulad na katulad ang salita na yon sa sinabi ng mama niya sa kanya. Minsan na lang daw ito matakot. Dapat daw kasi ay patuloy na matapang kapag single mother. Iisa lang siyang anak ng mama niya at itong si Lumina, 6 pang binubuhay na mag-isa. Gising na bang ibang kambal nyo? Baling na lang niya sa mga bata. Bakit po? Si Leslie ang sumagot. Bumaling siya kay Lumina. Kailangan kong tanungan kung sino sa mga anak mo ang nagpakawala sa ahas. Sa kabilang banda ay kalmado naman ang itsura ni Ren. Hindi rin nakakatakot ang gwapo nitong mukha pero sa mga sandaling yon, habang nakatitig si Lumina sa lalaki, sa palagay niya ay tila ba siya nakatitig sa kinabukasan nito kung saan isa na itong ama. At siya ang nanay. Hay, ano ba naman tong pinag-iisip ko? Pagilit niyang turan sa sarili. Buti na lang at nagsalita ng si Ren kaya napunta sa mukha nito ang atensyon niya. Gusto kong magsabi kayo ng totoo. Nakalimutan kong ipalis sa magiging room nyo ang aquarium ni Snakey kaya malaking posibilidad na isa sa inyo nagpataka sa kanya. Now, bukod sa gusto kong umamin sa inyo kung sino ang nagpataka sa ahas, gusto ko ring malaman ng dahilan kung bakit niya nagawa yon. Mahabang wika ni Ren.
Nagpapalipat-lipat ang mata nito sa anim na batang lalaki. I think may alam ako kung sino may gawa. Anang binabae na si Leroy sa usual itong maarte na tono. Sana lang umamin siya. Hindi kasi siya nagsasalita. Or should I say, hindi siya pala salita. Makahulugan ang sinambit ng prinsesita niya at siya bilang ina ay agad na pumagitna. Tumabi siya agad sa kinauupuan ng anak niyang si Lino. Ren, ayos lang naman ako. Walang nangyaring masama. Okay lang naman ako at saka malit lang pala yung ahas. Naunahan lang ako ng takot kaya yata ako nahimatay kanina. So kids, sino nagpakawala ng ahas? Imbes na tugunin siya ay muling tanong ni Renato. Ako po. Tipid na pag-amin ni Lino. Pinakawalan ko siya dahil dapat siya makawala. Sinasabi ng keeper po ng mga ahas ay may mga tinatagong emosyon. Ang emosyon ng bawat tao, itinatago man o nilalantad. Gawa pa rin po ng pansarili nating desisyon. Malalim na paliwanag ng bata. Napailing siya. Hindi niya nagets ang anak niya, kaya binalingan niya na lang agad si Ren. Ren, pasensya ka na. Very good sa science tong anak ko na to eh. Hayaan mo, pagagalitan ko na lang siya. Kawawa lang po ang snake. Siya ang ginagamit na simbol ng keeper para bigyan ng validation ang nagawa niyang maling desisyon. Dagdag pa ni Lino. Sa tuwing minamasdan po siguro ng keeper niya si Sneki, ay sinasabi niyang ayos lang ang mga maling nagawa niya kahit alam niyang hindi. Ayos lang dahil ang ahas nga inalagaan pa rin ng tao kahit po delikado. At isa siyang ahas na maaari mag-traidor sa nagpapakain sa kanya. Patuloy ni Lino. Alright, I get your point, young man. Pero dapat, gets mo rin na bawat gawing mali ay may punishment. Punishment? Iyon ang salita na ginamit ni Renato, ngunit sa lahat yata ng punishment, ang pinagawa nito kay Lino ang pinakamadali. Pinag-swimming nito sa malaking pool ang anim na bata. Mas marami lang ang pinagawang swimming strokes kay Lino. Oh my gosh, mother! Ang sarap naman sa pool! Dati sa ilog na namabantot lang tayo naliligo! Umarangkada na naman ang binabaeng anak niya. Nagkatinginan na lang sila ni Renato ng kapwa may ngiti sa labi. Mag-iingat ka, Leroy! Tandaan mo, hindi ka natutong lumangoy kahit anong turo sa'yo ng mga kapatid mo! Paalala ni Lumina sa anak. Yes po, mother! O siya, bye na! Mag-moment na po ulit kayo! Paalam ni Leroy pagkuwan. Salamat ulit, Renato. Punishment at sinabi mo pero heto, nag-e-enjoy yung mga anak ko. Baling niya sa lalaki. Gusto ko lang na mas matutong lumangoy yung mga bata. Kung hindi mo kasi naitatanong, bukod sa pag-alaga sa ahas, pagsa-solo travel, mahilig din si mommy sa beach. Hindi siya nagsuswimming pero nag-aaya siya palagi sa beach. Gusto kong pagdating niya rito sa Pilipinas. Beach agad ang unang bonding nila ng mga apo niya. Pumibot ang puso ni Lumina. Tila kasi sa sinabing yun ni Renato ay kinukumpirma na nito na anak na nga nito ang sextuplets niya. Look at your son, Lino. Turo ni Ren sa anak niya. Seryoso ang mukha ng bata habang pilit inaaral ang mga itinuturo rito ng swimming coach na itinalaga rito ni Renato. Siya nakikita ko magtatanggol sa inyo mag-iina sa oras ng matinding kagipitan ng sakuna. Kung mabibigyan ako ng chance na mas maalagaan pang anim na anak, hindi lamang yan ang ipapatrain ko sa kanya. Hindi ko magets ang sinasabi mo. Basta ang alam ko sa mga anak ko, si Lino ang seryoso sa buhay. At ani mo matanda na mag-isip. Siya rin ang pinakamatalino, kaya gusto ko rin na pag-aralin sila sa magandang school. Nagtama ang kanilang mga mata. Renato, kakapalan ko ng mukha ko. Kung sakali man na negative ang resulta ng DNA, baka pwede mo naman ako mabigyan ng mas maganda o kahit anong trabaho na mas malaki ang kikitain ko kesa sa pagtitinda ng turon. Walang problema. Pwede na bang posisyon bilang tagapag-alaga ni Sneki? Nakangiting ganti na lalaki. Mahina sila nagkatawanan. Bahagya pang nahampas ni Lumina ang matigas na dibdib na lalaki. Ngunit maya-maya lang ay kapwa sila nagkatinginan. Pareho nilang naalala ang halik na namagitan sa kanila ng dahil sa ahas. Buti na lang at tumunog ang cellphone na hawak ni Renato. Mabilis itong sumenyas na sasagutin lang ang phone. Mami pala ni Ren ang caller. Laging gulat nila at gaya nga ng sinabi ng lalaki, bigla na lang daw dumarating ang ginang sa tuwing gugustuhin ito. Sa loob-loob ni Lumina, mabuti na lang talaga at nakita ng ahas. Ma'am, mukhang ngayon ka lang umuwi from travel na. Ikaw na sorpresa imbes na kami masurprise mo na. Siyang parating nangyayari ah.
Nananatili pa ring walang kibo ang mami ni Ren na Felmunda raw ang pangalan. Napaka-creative sa isip-isip niya. Felmundo ang tatay, Felmunda ang anak. Tahimik na pinaglilipat-lipat ang ginang ang mga mata sa anim niyang anak. Ah, I'm so speechless. Tanging nasabi ng ginang kapag kuwan. Gusto sanang sabihin ni Lumina na siya rin ang speechless. Kung pagmasdan kasi ng ginang ang mga anak niya ay tila inaangkin na nitong apo nga nito ang sextuplets. Sa katunayan ay mangiyak-ngiyak pa nga nitong niyakap ang anim niyang anak. Sa mga sumunod na sandal ay pilit ng tinandaan nito ang pangalan ng mga bata habang nagpabibo ang anim gaya ng unang magpakilala ang mga ito sa lolo at lola ni Renato. Makalipas ang isang linggo. Isang linggo na si Mami rito, hindi pa rin ako mapaniwala na napastay siya sa bahay ng ganong kahabang araw ng mga anak mo. Habang tahimik na tinatanaw ni Lumina si Felmunda at ang mga anak niya ay kinausap siya ni Renato. Salamat. Anya saka tinanggap ang kape na iniabot nito. Baka gusto na kasi ng apo ng mami mo tapos ang damot mo para ibigay yun. Biro niya. Pagyak na natawa ang binata. Ang pinagtatataka ko, hindi niya ini-insist na ipa-DNA as soon as possible ang mga bata. And lately, halata na iniwasan niya ako tungkol doon. And hindi man lang ako kina-question kung paano ko nabuo ang mga apo niya. Halata nga sa tono mo na manghang-mangha ka eh. Natatawa na lang na tugon ni Lumina. I never questioned her before. Sa madalas ng travel at sa hindi pagpirme rito sa bahay. Pero parang ngayon ko lang siya matatanong. Kasi kaya naman pala niya magstay. Bakit mas pinipili niya na dati na umalis-alis at ipasa kay abuela mga school meetings and events ko? Hinayaan niya lang na magsalita si Renato. Gusto niya yon. Yung parang komportable ito sa kanya. Handa naman siya makinig dito kahit ilang oras pa ang gusto nito. Ayoko magtanong sa'yo kung nakakapunta ka ba sa school sa tuwing kailangan ng mga anak mo. Honestly, Lumina, sa sandaling nakasama kita, wala sa itsura mong pababayaan ng mga bata. Ipinaparamdam mo talaga na mahalaga sa iyong edukasyon nila, kaya ka nga narito at nakiusap ng trabaho pagkatapos ng lahat ng ito. Pagpapatuloy ng binata. Huwag kang pipikit, Renato. Imbes ay sabi niya sa lalaki nang may makitang kung ano sa bandang tenga nito. Umangat ang isa niyang kamay patungo sa likod ng kanang tenga nito. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong nito. Ipinakita niya sa lalaki kung ano ang nakuha. Balahibo ito galing sa ibon pero sabi nila kung wala naman daw ibon ang mahulog ito mula sa ere. Galing daw sa angel to. Mag-wish ka. Ito rin na nakita ko nung mag-wish ako na maubos ang paninda ko. Nagkatotoo naman. Sandaling kumunot ang noon ni Renato pero ginagap din naman ang pulsuhan niya. At sa gulat niya ay nag-wish ito ng may boses. Sana, masagot ng tanong na gumugulo sa atin pareho. Sino ang ama ng sextuplets mo? Hindi niya alam kung siya lang ba pero malakas naman ang kutob niya na pareho silang tinatambol ang mga dibdib sa mga oras na yon. Kapwa rin sila hindi makawala sa kanilang titigan. Ilang segundo lang ay napunta ang titig ni Renato sa mga labi niya. Marahas siyang napalunok. Naalala na naman niya ang halik na namagitan sa kanilang dalawa. Kahit hindi na yun naulit ay hindi naman niya malimot-limot. Parang sirang plakang ayaw tumigil kahit ano ang gawin niya. Hindi ko alam kung rude bang aminin sa'yo na curious akong malaman kung tulad ko ba. Naalala mo ang halik na namagitan sa atin sa kaparehong spot na to ng bahay ko. Hindi ko rin ang alam ang sagot. Wala sa loob na tugon ni Lumina. Pareho rin yata silang wala na sa sarili sa mga sandaling yon dahil nang bahagyang yumuko si Renato ay pigil hiningang hinintay ni Lumina ang paglalapat ng kanilang mga labi. Iyon ay kahit na alam niyang maaari silang makita ng nanay nito at ng kanyang mga anak. Lumina! Renato! Si Leroy nalulunod! Madali kayo! Hindi natuloy ang paglalapat ng kanilang mga labi dahil humahangos na sumigaw si Felmunda at inantala sila. Nang lingunin nila ito ay halos wala ng kulay ang mukha nito sa labis na nerbiyos. Samantala, ay noon lang nakita ni Renato na ganoong kanerbiyos ang mami niya. Ngunit wala na siyang oras para usisain pa ito. Oo at nasa pulang na hindi gaanong kalaliman ang mga bata, pero nakita niyang hindi biro ang pagkalunod na nangyayari kay Leroy. Gayunpaman, bago pa niya masok luluhan ng bata, ay naroon na ang kapatid nitong si Lino. Naiahon na ito sa tubig at agaran na binigyan ng first aid.
Pinaglaruan niyang tubig kaya siya nalunod, Nay. Ni Lino kay Lumina. Minumumog lang niya nung una, doon nagsimula ang pagkalunod niya, napakatigas ng ulo. Si Lumina ay sandaling na estatwa rin at nang makahuma sa pagkakabiglay, niyakap si Leroy, saka ito umiiyak na pinagalitan. Makulit ka talagang bakla ka. Kala mo tunay kang sirena, ha? Nay, kalma, hindi ka pa mawawala ng prinsesita. Walang natawa sa biro ni Leroy, lalo pa itong pinagalitan ng ina. Tama na yan, ang mahalaga, wala nang nasaktan. Nilapitan ni Renato ang mag-iina at walang pagdadalawang isip na niyakap ang mga ito. Isa-isa niya rin na hinalikan sa bumbunan ng mga bata. Mother, si Granny Filmunda po. Untag sa kanila ni Leroy. Ang kaninang taranta nila sa pagkalunod ni Leroy ay nalipat kay Filmunda. Nang lingunin kasi nila ito ay sapon sariling dibdib na tila nahihirapan itong huminga. Hindi na nila alam kung sino sa mga bata ang mabilis na nakakuha ng isang baso ng tubig, basta ipinainom nila iyon sa mami niya at pilit nilang pinag-relax ito. Malinaw na inaatake ng anxiety ang kanyang ina. Ma'am, hindi mo sinasabi sa amin na may ganito ka na palang nararamdaman at nakukuha mo pang mag-travel kung saan-saan. Ano na lang mangyayari sa'yo kung mag-isa ka at inatake ka ng ganyan? Inis na wika ni Renato sa ina. Mabilis naman na naging kalmado ang mami niya. Ngunit sa tingin niya ay may nais itong sabihin sa kanila ni Lumina, kaya sinanyasan niya ang mga bata na magsipasok na sa bahay at magbihis na muna. Apo ko ang mga bata. Walang duda na apo ko ang mga anak mo, Lumina. Anang mami niya kay Lumina. Nanginginig ang mga kamay ng mami niya nang gagapin nito ni Lumina. Wala nagsalita sa kanila ni Lumina at hinayaan lang nila ang mami niya na sabihin na ang mga nais itong sabihin. Natakot ako kanina. Bumalik sa akin ang nakaraan. Nung maanod ng ilog ang kakambal mo, Renato. Kumunot ang noo niya. Paano ako nagkaroon ng kakambal nang wala akong maalalang nakasama na kapatid mula nung maliit pa lamang ako? May parte ng utak mo na trauma mula sa pagkakahampas mo sa bato noon, kaya hindi mo na maalala si Reynan. Ani Felmunda. 3 taon lang kayo noon. Sa beach sa Batangas. Magkakasama tayong mag-iina. Natulala ako nung tangayin kayo ng malakas na alon. Ganoon na ganoon din kasi ang nangyari sa tatay niyo. Isa siyang mangingisda na nilamon ng dagat. Parang sa pelikula ay tila may nag-flashback na kapirasong alaala sa isip niya. Itinulak siya ni Reynan. Nampas nga siya sa madulas na bato. Dumiretso siya sa ilog dahil sa bilis ng pangyayari ay sinakluluhan siya ng kakambal kahit hindi ito marunong lumangoy. Sa taranta ng mami niya ay siya na lang ang nakuhang iligtas. Si Reynan ay tuluyan ng inanod ng ilog. Hindi totoo na. Iniwanan tayo ng tatay namin, Mami. Tanong ni Ren sa ina. Iyon kasi ang kwento nito sa kanya. Na wala raw kwenta ang tatay niya at iniwan sila. Umiling naman ito. Itinago niya tayo noon sa liblib na lugar sa Batangas. Ginawa niya yon para itago tayo. Matapos siyang maaksidente sa dagat. Halos hindi pa nag-iisang buwan. Si Reyna naman ang aksidente. Natagpuan ang bangkay ng tatay niyo pero hindi ang kay Reyna. Renato, nagtatravel ako bit-bit ang pag-asa na sana mahanap ko si Reyna. Sa bawat bansa na pinupuntahan ko, pinapahanap ko siya. Ngunit bigo ako. Bukod sa matagal na ang pangyayari, itinago tayo ng tatay niyo kaya wala tayong kahit isang record man lang sa center o ano pa man noon sa Batangas. Sinasabi niyo bang si Reynan ang tatay ng mga anak ko? Singit ni Lumina. Oo, Lumina. Walang duda. Siya nga. Gusto kong malaman ngayon mula sa iyo kung saan kayo nagkakilala. Hinahanap ko siya. Alam ko matindi ang sama ng loob niya sa akin. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa kanya. Si Lumina naman ang umiling ng paulit-ulit. Ang totoo, hindi ko alam. Mukhang patay na siya at sana nga nabubulok ng kaluluwa niya sa impyerno. Mabilis na tumalikod si Lumina. Kahit anong tawag niya sa pangalan nito ay hindi siya lumingon. Sinundan niya ito at nakita niya ito nagmamadaling nag-impake. Ngayon ka pa ba mag-impake? Kung kailan napatunayan mo nang may karapatan ng mga bata sa bahay na to? Tanong ni Renato.
Noong isang araw pa nalaman na hindi ikaw ang tatay ng mga bata, Renato. At dapat ka nang magalit sa akin. Anong bang binala kitang gamitin, ha? Nung makiusap ako sa'yo na bigyan mo ako ng trabaho kung sakali man na negative ang resulta mo sa mga anak ko, alam ko nang hindi ikaw ang hudas na yon. Nanginginig at nagsimula ng umiyak na sambit ni Lumina. Pinagsamantalahan ako ng walang hiyang kapatid mo, Renato. Pinagkatiwalaan ko siya pero ang ginawa niya. At habang ginagawa niya yon, paulit-ulit niyang ibinubulong sa akin na tandaan ko raw ang pangalan at mukha niya. Renato. Siya raw si Renato at nag-iisa lang daw ang mukha niyang yon. Masamang tawa ang kapatid mo. Nang makita kita't inakala kong ikaw siya, aaminin kong binala kong gumante. Palabas lang ang lahat ang ikinilos ko habang magkasama tayo. Unti-unti, binabala ko na makuha ang loob mo para makuha kong kahit kalahati sa pera mo bilang kabayaran sa pananam. Samantala ay naawat ang sinasabi ni Lumina. Sumunod ay nalasahan niya ang alat ng sariling luha habang humahalo iyon sa mabangong hininga ni Renato. Hinahalikan siya ng binata. At hindi lang yun basta halik dahil napakabinin niyon. Tila ba ayaw nito masaktan siya. Gayon din ang paraan ng pagkakaya po sa kanya. Nanginginig si Lumina sa masidhing emosyon na pumunol sa kanya pero kakatuwa na kumalma siya sa haplos ni Renato. Iisa mukha namin, Lumina. Patawad. Gusto kong yun ang huling pagkakabanggit mo sa mapait na nakaraan na nangyari sa'yo. Habol ang hininga na bulong ni Renato sa kanya pagkatapos ng mabini nitong halik. Nakuha na ni Lumina ang pinupunto ng lalaki. Oo nga, kambal ito at si Reynan. Pero matapos ang gabing pinagsamantalahan siya ng hudas na kapatid nito, ay kay Renato na lang niya naramdaman na safe siya sa piling ng isang lalaki. Nakasama niya ito sa iisang kwarto at nakayapos ng madaling araw. Inakala niyang habang buhay na niyang isusumpa ang mga lalaki. Inakala niyang habang buhay siyang hindi dedepende sa proteksyon ng isang lalaki. Ngunit heto at dumating si Renato. Maraming beses niyang binanggit ang pangalan mo habang pinagsasamantalahan niya ako. Pero alam mo bang hindi ko pa rin nanaisin na palitan mo ang pangalan mo? Namumungay ang mga mata na nakatitig lang si Renato sa kanya. Unti-unti niyang tinanggal sa uhales sa mga botones ng suot niya. Lumina, baka hindi ka pa handa. Pigil nito sa kanya. Maniwala ka. Hindi pa ako naging ganito kahanda mula ng gabing yon. Kung aawatin mo ako ngayon, paano ko malalaman kung kaya ko na? Nangangatugman ang mga daliri ay nagawa pa ring magtapang-tapangan na sabi ni Lumina. Nang dumaustos pa upo sa kama si Renato ay sumunod siya. At sa mga sumunod na sandali, naging piping saksi ang apat na sulok ng kwartong iyon kung paano sambitin ni Lumina ang pangalan ni Renato habang ang mga katawan nila ay naging isa. Ang sabi ng iba, hinaharap daw ang trauma. Para kay Lumina, gaano man katindi ang sinapit niyang trauma mula sa kamay ng kakambal ni Renato, ay walang sapat na oras at dahilan upang dalhin niya yon ng seryoso. Dahil mahirap lamang siya at 6 na bata ang hindi niya pwedeng idamay. Hindi niya alam kung nakatulong ba yon kung bakit madali sa kanya ang pagkakaisa ng mga katawan nila ni Renato. Basta ang alam niya, pagmamahal sa lalaki ang matinding rason kung bakit niya piniling ipagkaloob ang sarili dito. Grabe, mahal na nga kitang lintik ka. Mahinang aniya sa isipan. Titig na titig siya sa gwapong mukha ni Renato. Mahimbing ang tulog nito. Mula umaga kasi ay naroon lang silang dalawa at pinagsawaan ang katawan ng isa't isa. Nang sulyapan ni Lumina ang relo sa bedside table, ay 12:00 na ng hating gabi. Pero kahit mahal na kita, dapat pa rin kitang iwan. Hindi kita masisingil. Hindi ikaw ang may atrato sa akin, Renato Aragon. Tahimik na bumaba mula sa kama si Lumina. Matagal na panahon niyang hinahanap ang hustisya. Hindi ang pagmamahal lang kay Renato at ang katotohanan na kaanak na ito ng mga anak niya ang makapipigil sa kanya. Pasensya na, Renato. Babayaran na lang kita kung makikita pa tayong muli at may pambayad na ako nun. Aniya sa lalaking nananatiling tulog. Wala itong kaalam-alam na sa sandaling panahon ay nalaman na niya kung paanong buksan ang vault nito. Madali na para sa kanya na kunin ang mga pera doon. Kinabukasan, gaya ng inaasahan ni Renato, nag-hysterika lang kanyang ina sa pagkawala ni Lumina at ng mga bata.
Hinahanap ko pa si Renan tapos tumagtag pa sila. Diyos ko, Renato, gawan mo to ng paraan. Kasabay ng pag-hysterical nito ay pag-iingay rin ng kanyang abuelo at abuela. Samantalang siya ay kalmado lang. Naisip niya lalong walang mangyayari kung gagaya siya sa mga ito. Isa pa, ano bang magagawa ng pagpapanik sa ganoong sitwasyon? Huwag kang mag-alala. Si Lino nagbigay ng password ng vault sa nanay nila, pero siya rin ang nagbigay sa akin ng bakas para hindi sila mawala sa paningin ko. Sa loob-loob ni Renato. Paggising kasi niya ay nagtungo agad siya sa kwarto ng 6 na bata. Nakasindi pa ang lampshade at doon nga ay may markang pulang kitang-kita habang nakasindi ang ilaw. Sa ilalim ng lampshade, nakasulat ang password ng vault niya at mga address na maaaring tuluyan na mag-iina. Sinulat iyon ni Lino gamit ang mumurahin na lipstick ng nanay nito. 5 years later, Father, wala na po bang ibibilis ang kilos mo? Maarting tanong ni Leroy kay Renato. Oo nga, baka makalata na si nanay. Kamot-ulong sabi naman ni Loie. Graduation day natin, grabe ang galing ni nanay, napag-graduate na tayong lahat sa private school. Si Limbert naman yun. Superwoman talaga si nanay, no? Sang-ayon naman ni Looney. Kahit sa private school tayo gagraduate, dapat pa rin tayong sumunod sa oras. Tatay, hindi po tayo pwedeng malate. Untag kay Ren ni Leslie. Let's go, baka malaman na po ni nanay na wala kami sa backstage ng school. Simpleng yaya naman ni Lino. Inayos lang sandali ni Renato ang necktie niya bago nagmamadali ng pumanaog kasunod ang 6 na bata. Mabilis na lumipas sa mga taon, matagal niyang hinintay ang araw na yon upang muling ipaalala kay Lumina ang kanyang presensya at ang namagitan sa kanila dati. Sa hinaba ng mga taon na paghahanap nito ng hustisya, iyon na ang tamang pagkakataon upang tuldukan na nito ang lahat at hayaan naman na lumigaya ang puso. 5 taon niyang lihim lamang na sinusundan na mag-iina. Sa prosesong iyon ay mas nahirapan ang matatanda at sa simula ay hindi naging madaling ipaunawa sa mga ito ang lahat. Hanggang sa napapayag niya ang mga ito sa simpleng salita na hayaan nilang maghilom muna ng kaunti si Lumina. Alam nilang walang makapagsasabi kung maghihilom pa ba ang sugat na iniwan ni Reynan sa babae. Pero umaasa si Renato na sa pagkakataon na iyon ay tuluyan na nitong haharapin ng bukas ng kasama siya. Ang bongga! Lahat ng tao nakatingin sa magagarang sasakyan mo, Father! Pukaw ni Leroy sa naglalarong isipan ni Renato. Nasa school na pala sila. At tama ito. Lahat nga ng tao doon na nakaupo man o nakatayo ay may pagkamangha na nakatingin sa gamit nilang sasakyan at sa 2 pang convoy nila. Mula sa kinauupuan niya ay natanaw na niya ang babaeng para sa kanya ay namumukod tangi ang ganda sa mga kananayan na nandoon. Samantala, isa rin sa nagtataka si Lumina. Sino ang sakay ng magagarang sasakyan na iyon? At bakit sa gitna ng magsisimulang seremonya ng graduation pa napili na pumarada ng mga lintik? Manong guard, sabihin niyo nga po, abay hindi naman dito ang parkingan. Naiinis na wika ni Lumina. Wala siyang pakialam kahit lumabas na ang pagiging squatter niya sa pribadong eskwelahan na yon. Sino ba sakay niya? Nabiti na sa ere ang pagtalak niya. Bumaba na kasi mula sa magarang kotse ang 6 niyang anak at akay ang mga ito ni Renato. Ay, pagdadala sana kami ng banner na may nakasulat na "Will you marry me?" pero naisip kong hindi pala ganun kadali yun kasi wala kang birth certificate. Bunga di Renato sa kanya. Natutulala na lang siya sa lahat ng nangyayari at nang makabawi ay marahas na lumunok siya. Paano mo nalaman na wala akong birth certificate? Lim, sana namin kukunin ang requirements mo para sa kasal pero yun nga, wala naman kaming magagawa. At ikaw lang ang makakapag-asikaso niyan. Matanda ka na eh. Hibit-balikat at tugon ni Renato. Maaga pa ng mga sandaling iyon ngunit mahangin at ang lalaking ito, mapaanumang oras ay mabango sa paningin niya. Kung sa mga oras na yon, ito magtatanong ng "Will you marry me?" Siguradong yes na yes ang isasagot niya. Pasensya ka na, kinupit ko nga pala ang pera mo sa vault, pero hindi ko naman naubos. Naalala niyang banggitin. Binala ko kasi na panggastos ko yun sa pagpapakulong kay Reynan, pero nalaman ko matagal na siyang wala. Pagkatapos ng gabi na pinagsamantalhan niya ako habang nangangalakal ako sa basura na makakain ako. Nasagasaan din pala siya, Renato.
Ang gabing yun ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. Bukod sa nawalan ako ng magulang nun, dulot ng pagkakabundol. Gutom na gutom ako at walang pupuntahan. Inakala kong sasagapin ako ni Reyna, yung palay. Bago tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ni Lumina, ay pinahid na iyon ni Renato. Nilapitan at tiyakap siya nito. Maraming beses siyang hinalikan sa noon nito na tila sa ganoong paraan ay sinasabi nitong tapos na ang bangungot na iyon. Malakas ka, Lumina. Natalo ng pangarap mo para sa mga anak mo ang mga bangungot ang buhay mo. Yung pera mo, ibabalik ko naman sana agad matapos kung malaman na wala na akong paghihigantihan kaya lang naisip kong palaguin muna para mapag-aral ko ang mga bata at mabayaran ka. Talaga? Pabirong tanong ni Renato sa kanya. Grabe, oo nga. Natatabang hinampas niya ito sa dibdib. Sabay silang natawa. Okay lang, kahit hindi mo na isole. Kulang pa yung bilang kabayaran sa ginawa sa'yo ng kakambal ko. Kulang pa para sa maraming taon na nagtiis ka mag-isa para buhayin ng sextuplets. At nagpakita ko muli sa'yo at napili ko ang araw ng graduation ng mga anak natin. Dahil ayokong mamiss at mamiss din ng mga grandparents nila ang mahalagang bahaging ito ng kanilang buhay. Nang lumingon sa paligid si Lumina, ay nakita niya na naroon ang sextuplets kasama sina Doña Mariquita, Don Felmundo at Felmunda. Masaya siyang kinawayan ng mga ito. Tapusin lang natin ang graduation, tapos ang kasal na natin ang harapin natin? Tanong ni Lumina nang walang pasikot-sikot. Tumango naman si Renato. Pagkatapos nito, paplanuhin na natin yon. Ang kasal na napag-usapan ni Renato at Lumina ay hindi rin naman nagtagal. Ilang buwan matapos ang magtapos ang elementarya ang mga anak nila, iyon at magkahawak kamay silang nangumpisal sa harap ng pare. Si Renato ay kinumpisal ang mga kasalanan na alam nitong inosente nitong nagawa noon sa kapatid na si Renan. Maging ang para sa kaluluwa nito ay binanggit ng lalaki sa pare. Kung nasaan man ang kakambal nito, dalangin nitong tahimik ng kaluluwa nito. Si Lumina ay ikinumpisal ang galit na namuo sa kanyang dibdib dahil sa mga nagawa sa kanya ni Renan. Inamin niya na hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya makapa ang pagpapatawad para sa taong umalay sa kanya, ngunit ipinaunawa sa kanya ng paglapit sa Panginoon na hindi siya dapat palaging nasa putikan dahil merong pag-asa. Hanggat buhay siya ay merong pag-asa para sa pagbabagong buhay. Ganito palang ikakasal. Inihahanda ka talaga sa bagong buhay. Nasambit na lamang ni Lumina na makalabas na sila mula sa simbahan ni Renato. Magkahawak kamay sila. Pinisil na lalaki ang magaspang na palad niya. Ang gaspang ng kamay mo, pero hindi ako nagre-reklamo Napansin ko lang, para makapagpasalamat ako sa'yo. Sus, anong drama yan? Natatawang tanong niya. Salamat, dahil mas pinili mo alagaan at palakihin ng mga pamangkin ko. Kahit bunga sila ng hindi magandang karanasan sa'yo. May choice kang i-abort sila pero hindi mo ginawa. Hindi na alis ang ngiti sa mga labi niya. Salamat din sa Diyos dahil sa kabila ng mapait na kahapon. Dinala niya ako sa'yo. Kung walang 6 na bunga ng gabing yon, baka tinapos ko na rin ang buhay ko dahil mag-isa na lang ako noon. Walang pupuntahan, walang direksyon ng buhay. Wala nang dahilan para mabuhay. Dumating ang 6 na makukulit, tsaka lang ako nagkaroon ulit ng gana na mabuhay. Hindi ko tinignan na kasali sila sa bangungot, bagkus. Sila ang magandang panaginip na binigay sa akin ng itaas upang magpatuloy. Ikaw ang napili ng nasa itaas dahil alam niyang malakas ka at kakayanin mo. Ngayon ko lang na-realize na kung hindi nga ikaw yan, hindi ka sisigaw sa kumpanya ko. Napahigik-hik si Lumina. Oo naman, kung hindi ako ito, hindi ko ipagsisigawan doon ang mabantot mong pangalan na Nato. Pareho silang natawa. Ilang buwan na rin nang muli silang magkita ulit ngunit ganoon pa rin sila. Kapwa tinatawanan ng biro ng isa't isa at maya-maya ay matitigilan na mapatitig sa labi ng bawat isa. Tila may silent agreement sila na sa araw ng kasal na lang nila ulit sila maghahalikan dahil ilang buwan na nilang pinipigilang gawin yon. At hindi nga nagtagal ay nangyari na ang muling paglalapat ng kanilang mga labi sa mismong araw ng kanilang kasal. Mahal kita, Nato. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay si Lumina na ang unang bumigkas noon sa kanyang mister. At mahal na mahal din kita, Mrs. Lumina Aragona. Sa walang puknat na halikan din nagtapos ang kanilang kasal. Hanggang sa loob ng kotse kung saan ihahatid sila sa kanilang kwarto
Para mag-honeymoon ay walang tigil ang dalawa sa pagpapak ng labi ng bawat isa. Sa likod ng isip ni Lumina, ay nangako siyang walang ibang labi siyang gugustuhing halikan, magpakailanman kundi ang sa asawa niya lamang. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory!